Bagong salta sa Magarang Village ang ginang na si Myla. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang tumira sa magandang lugar na iyon, ngunit mahirap lang ang kanilang buhay. Mabuti na lang at nakapagtrabaho siya at nakilala niya ang asawang si Jess, isang mayaman na may-ari ng isang printing company. Dahil sa Ginoo ay natupad ang kanyang pangarap. Perpekto na sana ang lahat kung hindi lang dahil sa pangit na bahay sa tapat mismo ng kanilang tahanan. Nakakalibadbad naman ang itsura ng bahay na yan. Paano nakapagpatayo ng bahay na yari sa pinagtagping-tagping yero at gamit na kahoy dito sa isang kilala at kapitapitagang village na ito? At talagang dito pa sa tapat ng bahay natin? Naiinis na wika ni Myla. Baka naman bahay yan ng mga trabahador dito. Hinayaan na nila dahil nga palaging may ginagawang bahay dito, di ba? Saad ng asawang si Jess. Ay hindi, irareklamo ko ang bahay na yan para may paalis dito. Hindi ko kayang tingnan yan sa araw-araw. Kaya nga ako tumira sa ganitong uri ng village dahil gusto kong maganda lang ang laging natatanaw ko. Tapos ay ganyang bahay lang ang masisilayan ko sa umaga. Pagbubunga nga pa ng ginang. Agad na lumabas si Myla upang maghanap ng kapitbahay na pwede niyang makausap tungkol sa katauhan ng nakatira sa bahay na iyon. Sa totoo lang ay madalang naming makita ang nakatira diyan. Madalas kasing nasa loob lang ng bahay ang lalaking iyon tapos ay aalis. Wala man lang kaibigan yun dito sa lugar natin, saad ng kapitbahay. Bakit kaya pinayagan ang pagtatayo ng ganyang bahay rito? Nakita nyo ba kung paano ito itinayo? O sisa pa ni Myla. Naku, sa totoo lang ay nakatakip ang lugar na iyan at laging maraming trabahador. Ang akala nga namin ay malaking bahay. Nagulat kami nang tanggalin ang harang ay ganyan ang itsura ng bahay. Wika muli ng Ali. Palaisipan talaga para kay Myla ang lahat. Inabangan niya ng mabuti ang nakatira sa bahay na iyon upang kanyang makausap. Ilang araw din siyang naghintay dahil mailap talaga ang may-ari nito. Hanggang isang araw ay nagulat na lang siya nang biglang lumabas ng bahay na iyon ang may-ari. Mukhang binata kaya walang pakialam sa buhay. Humanda sa akin yan at kakausapin ko, saad ni Myla. Sandali lang naman Myla, hayaan mo na siya. Nauna naman siya rito eh. May karapatan siya sa kung ano ang nais niyang ipatayong bahay dahil lupa naman niya yun. Hindi mo alam, baka may pinagdaraanan siya. Awat naman ang mister. Yes, kung hindi ako kikilos, ay parati kong matatanaw mula rito ang pangit na bahay na yan. Hindi ka ba naaasiwa? Kakausapin ko lang naman siya nang sa gayon ay may ayos niya ang bahay niya para alam niyang nakakaperwisyo siya sa paningin ng iba, aniya. Hindi na nagpaawat pa si Myla at lumabas na siya ng bahay upang komprontahin ang lalaki. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili sa labis na inis. Mawalang galang na sa iyo, binata. Wala ka ba talagang planong ipaayos ang bahay mo? Kontento ka na ba sa ganyan? Bungad ng ginang. Tumingin ang binata sa kanyang bahay. Ayos naman po ang bahay ko, ginang. Kontento na po ako. Tugon naman ang binata. Ano pa ba ang inaasahan kong isasagot mo? Siyempre, ang mga kagaya mong batugan at irresponsable ay kontento na sa ganyang uri ng pamumuhay. Nakakatawa ka lang dahil sa ganitong lugar mo pa napili talagang magpatayo ng ganyang kapangit na bahay. Dagdag pa ni Myla. Kung wala na po kayong sasabihin, ay pwede na po kayong umalis. May kailangan pa po kasi akong puntahan. Wika naman ang binata. Inis na inis si Myla sa inasal ng lalaki. Nag-iisip tuloy siya ng ibang paraan para mapaalis ito sa lugar na iyon. Bilhin na lang kaya natin ang lupa niya, Jess. Wala namang bilang ang bahay niya dahil sobrang pangit. Bilhin na lang natin nang sa gayon ay mawala na ang problema ko riyan sa pinakapangit na bahay na yan. Wika ni Myla. Sa tingin ko ay hindi niya ito ibebenta. Hayaan mo na siya, Myla. Intindihin na lang natin ang sarili nating buhay. Hindi naman niya tayo inaabala, saad pa ng Ginoo. Pero desidido si Myla na paalisin ang binata sa kanilang village upang mawalan na rin ang bahay nito sa kanilang tapat. Pumunta siya sa pamunuan ng Homeowners Association at isinumbong niya ang binata. Sa mismong tapat ng bahay ng binata ay kinausap niya ang mga ito.
Hindi bagay ang bahay na yan sa lugar natin. Nakakababa ng dignidad. Kung ako sa inyo, ay papaalisin ko ang may-ari nito hanggang hindi niya kayang magpatayo ng bahay na naaayon sa village na ito. Kawawa kaming kapitbahay niya, wika ni Myla. Ngunit ginang, wala po tayong magagawa dahil naaprubahan naman ng asosasyon ang disenyo ng kanyang bahay. Wala naman pong mali dito, saad ng pamunuan. Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita kung gaano kapangit ang bahay na iyan? Sumigaw na si Myla. Inaawat naman siya ng mister. Lumabas ang binata sa kanyang bahay upang malaman kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang malaman niyang inarereklamo pala siya ng bagong kapitbahay dahil sa lubos na kapangitan ng bahay niya. Huminahon kayo, misis. Hindi po talaga maaari, saad ng lalaki. Ayaw sanang sabihin ng pamunuan ang katotohanan pero napilitan sila dahil sa galit ni Myla. Siya po si Architect Sandro, anak po ng may-ari ng village na ito, ang kaisa-isang tagapagmana, at hindi po siya basta tambay lang. Kilala po siyang arkitekto at ang bahay na ito ang kanyang unang plano. Hindi po siya katulad ng nakikita ninyo. Hayaan niyo pong ilibot ko kayo sa loob, saad pa ng lalaki. Nang makapasok sina Myla at Jess sa loob ng bahay, ay namangha silang makita ang ubod pala nitong ganda. Taliwa sa itsura nito sa labas. Ginawa kong proyektong ito upang maging inspirasyon sa mga tao. Dapat ay hindi tayo humuhusga sa panlabas na anyo lamang ng isang bagay o tao. Hindi naman importante kung ano ang itsura nito. Ang mahalaga para sa akin ay maganda ang loob nito at komportableng tirahan. Ganun din dapat pagdating sa saring kalooban ng isang tao, saad pa ng lalaki. Napahiya tuloy ng matindi si Myla. Naisip niyang ginawa ata ang bahay na ito para sa tulad niyang mapanghusga at mapanglait. Humingi ng tawad si Myla kay Architect Sandro para sa kanyang mga inasal at maling nasabi. Mula noon ay nagbago na ang tingin ng ginang sa bahay na iyon. Sa tuwing matatanaw niya ang naturang bahay, ay ipinaalala sa kanya ang malaking aral na kanyang natutunan. Huwag bastang humusga sa panlabas na kaanyuan dahil ang totoong ganda ay wala sa nakikita ng mata, kundi sa loob na nararamdaman ng ating puso.